Madalas nating makita ang ating watawat, lalo na sa mga okasyon, school flag ceremonies at sa mga pambansang pagdiriwang. Pero may mga bagay tungkol dito na malamang hindi mo pa alam. Sa video na to, tatalakayin natin ang top 5 bagay na hindi mo alam tungkol sa watawat ng Pilipinas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to, mag-subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 1. May tamang pwesto ang kulay ng watawat sa panahon ng digmaan. Sigurado ako, alam mo na ang kulay ng watawat ng Pilipinas. Pula, asul at puti, pati na rin ang araw at 3 bituin. Pero may isang bagay na tiyak hindi mo alam. Kapag ang Pilipinas ay nasa estado ng digmaan, ang watawat ay tinataas ng baliktad. Ang pula ay mapupunta sa itaas at ang asul ay sa ibaba. Ipinapakita nito ang kahandaang makipaglaban para sa kalayaan at kapakanan ng bayan. Kaya kapag nakikita mong baliktad ang watawat, ibig sabihin nito ang bansa ay nasa gitna ng isang digmaan. Number 2. 8 sinag ng araw, hindi basta design lang. Ang araw sa ating watawat ay mayroong 8 sinag. Tiyak, iniisip mo na ito ay simpleng disenyo lamang para magmukhang maganda. Pero hindi. Ang 8 sinag ay kumakatawan sa 8 lalawigan na unang nag-aklas laban sa mga kolonyal na Espanyol noong 1896. Kasama dito ang Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Laguna. Ang bawat sinag ay simbolo ng kanilang matinding paglaban at sakripisyo sa digmaan para sa kalayaan ng Pilipinas. Number 3. Ang 3 bituin ay may geographical na kahulugan. Huwag mong isipin ang 3 bituin ay isang random na bahagi ng disenyo. May malalim na kahulugan ng bawat isa. Ang 3 bituin ay kumakatawan sa 3 pangunahing isla ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Noong unang disenyo ni Emilio Aguinaldo, ang isang bituin ay nakalaan para sa isla ng Panay. Ngunit kalaunan, ito ay pinalitan upang maging representasyon ng buong Visayas. Kung titingnan mo, makikita mo ang bawat isa ay mga bituin ay may makulay na kasaysayan at representasyong ng bawat bahagi ng ating bansa. Number 4. May batas na nagsasabing bawal gamitin ang watawat bilang dekorasyon. Alam mo ba na may batas na nagsasabing hindi pwedeng gamitin ang watawat bilang dekorasyon, kasuotan o sa mga advertisement? Kung akala mong okay lang gamitin ang watawat sa mga kasayahan o bilang part ng party team, mali ka. Ayon sa Republic Act No. 8491, ang watawat ang Pilipinas ay isang simbolo ng dignidad at paggalang sa bansa. Kaya't hindi ito basta binagamit bilang dekorasyon. Kapag pinili mong itaas ito, siguraduhin mong ito ay malinis at nasa tamang kondisyon. Number 5. Bawal ring itaas ang watawat kung hindi maayos ang kondisyon nito. Isa pa sa mahigpit na patakaran ay ang pagtaas ng watawat na may depekto. Kung ang ating watawat ay kupas, may punit o marumi, ito ay hindi pwedeng itaas sa anumang okasyon. Dapat ay maayos ang kondisyon ng watawat. At kung hindi na ito kayang ayusin, sunugin ito ng maayos sa isang pribadong lugar bilang tanda ng paggalang at respeto sa simbolo ng ating kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit may mga espesyal na pagprosesong ginawa ang ating otoridad para tiyakin na ang watawat ay laging nasa tamang kondisyon bago itaas. Napaka-interesting, di ba? Ang watawat natin hindi lang basta tela, kundi isang makulay na simbolo ng ating kasaysayan, kultura at pagkakaisa bilang isang bansa. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, share at subscribe, i-click ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman.